Yan sinasabi sa Biblia, we will face trials and tribulation or suffering. Hi guys! Welcome back to our vlog. So, for today's video, nandito tayo ngayon sa church. Yung vlog Kasi wala nang closing. Ayan. Wala pa. Hindi pa nag-start. Ayan si Verna. We're here. We'll get out of here. Okay? Narito ang aking sarili. Tawarin mo ako. Aking buhay binibigay sa iyo. Tawarin mo ako. Ngayong oras na ito, nagpapasya ko na ikaw ay papasukin sa aking puso. Nagpapasya ko na ikaw ay tanggapin sa aking puso, sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Pagharian mo ko ngayong oras na ito, huwag na ang pag-aari ang binibigay mo sa iyo. Amen.
kung ito ay Habang siya uli ng 10 anak, dinoble ang kanyang kayamanan, nabuhay pa siya ng 140 years. Joseph, isa nagkasala, nagbili na kulong, pero naging gobernador ng Ehipto. Ano naman ang ibig sabihin ng consequences o consequence? Resulta ng ating maling desisyon o kasalanan. Ito ay bunga ng ating mga desisyon. Si King David, nagkasala siya kay Bathsheba. Consequences na kanyang pagkakasala, namatay ang kanyang anak. Trials, galing sa paitulot ng Diyos, para kalagoy ang pananampalataya, may reward. Temporary consequences, ito, sa resulta ng kasalanan, layunin ito ay tayo, may disiplina, hanggang sa magsisi tayo. Hindi lahat ng suffering ay consequence. Hindi rin lahat ng suffering ay trial. Kaya malagang itanong, God, tinuturuan mo ba ako o itinutuwid mo ako? Kung minsan, we don't like the word testing. Kasi kadalasan naisip natin, pressure, fear of falling. Pero when God tests us, it is not for His information. It is for our transformation. Alam ng Diyos, ang puso mo, ang puso ko. Pero every time that testing comes, tayo mismo ang nakakadiskubre kung gaano na ba kalalim ang pananampalataya natin. Every test has two purposes: to reveal and to refine. Kasi kapag may pressure, doon lumalabas kung sino ka talaga. At tulad ng ginto na inilalagay sa apoy, dinadalisay ka. Nagiging pure ka. The fire was never meant to destroy you. It was meant to refine you. Sabi nga, di ba, sa James chapter 1 verse 3, the testing of your faith produces perseverance. Remember that faith is not proven in sunshine, but in the storm. So why God tests us? Kasi mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. At ayaw niya na maging unprepared tayo. Every trial is a training. Every problem is actually a victory in disguise. And every test ay para sa next level na plano ni Lord sa ating buhay. Gaano man palakas ang bagyo na dumaan sa buhay natin. Lagi natin tatandaan, mga kapatid. Sabi nga ng pastora ako yan, there's a rainbow after the rain. Amen? Amen. Sa bawat pagsubok, kasama natin ang Diyos. Hindi itinangako ng Diyos kapag sumunod ka at nagtiwala ka sa Kanya, ay wala lang problema sa buhay. Lahat ng problema mo ay matatanggal, magpapalain ka. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ang tawag po doon, prosperity gospel. At this point, kinat na namin yung video para mas makapag-focus sa pakikinig. And dito
ko na rin tinatapos tong video na to. Thank you so much guys for watching and for reaching this video until the end. Have a blessed day, y'all.